Sa kaarawan ng huwad na kapatid, biglang nagpakita ang multo ng kanyang ate para kunin ang kanyang buhay. Ang buong pamilya na nakakita nito ay agad na natakot ng husto. Ang huwad na kapatid ay lalo pang natakot na nabasa ang kanyang diaper, kaya't nais niyang ay pataboy sa master sa tabi ang multo. Ngunit ang master ay sobrang natakot na nawalan nito ng malay noon din gayunpaman, nang muling tumingin ang lahat sa harapan. Natuklasan nilang nawawala na pala ang multo ng ate. Akala ng lahat ay isang palabas lamang ito, nang biglang lumitaw ang multo ng ate sa tabi ng huwad na kapatid. Ang ate talaga ang tunay na anak ng mayamang pamilyang Shen, ngunit dahil sa paninirang puri ng huwad na kapatid, nalayas siya ng kanyang ina at 4 na kuya mula sa pamilyang Shen, ngunit para patunayan ang kanyang kawalang sala. Sa huli ay inuntog niya ang kanyang ulo sa tarangkahan ng pamilyang Shen hanggang mamatay. Pagkatapos nito, natakot ang ilan na baka bumalik ang multo ng babae para maningil ng buhay. Kaya't agad nilang isinagawa ang libing para sa bangkay ng babae sa araw ding iyon. Ngunit pagkatapos mismo ng seremonya, ang ina at mga kuya, pati na ang abo ng kapatid ay hindi na nila kinuha. At umalis na lamang, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, hindi nagtagal pagkaalis nila. Nagsimulang kumidlat at kumulog sa langit, napansin ng guro sa malayong Kunlun Mountain na may mali. Guro, guguho na ba ang langit? Anong pagguho ng langit? Iyong henyong senior disciple mo malapit nang matapos ang kanyang pagsubok, malapit nang maibalik ang kanyang nakatakdang alaala at kapangyarihan. Ang aking senior disciple, ang tunay na anak ng pamilyang Shen. Ang iyong senior disciple ay isang mapalad na bituin na ipinadala ng langit ang pamilyang Shen, kaya nila narating ang kinalalagyan nila ngayon ay dahil lahat sa swerte ng iyong senior disciple. Ngunit sila'y may tapang ngunit walang talino. Mas pinapaboran ang mapaminsalang peking anak. Kapag naibalik na ng iyong senior disciple ang kanyang alaala at kapangyarihan, at umalis sa pamilyang Shen, mawawalan ng pakinabang ang pamilyang Shen. Walang tigil na sakuna. Kasabay ng pagtatapos ng sinabi ng guro, ang babaeng dating natatakpan ng takip ng kabaong ay biglang sumabog. Umupo ang babae mula sa kabaong. Kasunod nito, ang mga dating alaala ay biglang bumalik sa kanyang isipan. Iniisip na sinamantala ng pamilyang Shen ang kanyang pagkawala ng alaala. Para patayin siya ngayong naibalik na ang kanyang alaala at mahika, siya ay gumuhit ng talisman gamit ang isang kamay. Isang daloy ng swerte ang biglang lumipad pabalik mula sa himpapawid sa itaas ng pamilyang Shen pagkatapos bawiin ang swerte ng pamilyang Shen. Nagpa siya ang babae na bumalik sa bundok para tingnan ng guro, ngunit nagkataon lamang. Sa daan ay nakakita siya ng isang matandang babae na walang malay nakita ito ng babae at agad na tiningnan. At natuklasan na may kakaibang masamang enerhiya na nagmumula sa ulo ng lola. Kasunod nito, gumuhit siya ng talisman gamit ang isang kamay. Isang gintong liwanag ang agad na pumasok sa katawan ng lola. Matapos mailigtas ang lola, bumalik na rin ang babae sa bundok. Samantala, ang swerte ng pamilyang Shen, matapos bawiin ng babae, ang iba't ibang aspeto ng kanilang negosyo ay nagsimulang bumagsak. Nakita ito ng lahat. Kala nila ay multo ng kanilang kapatid na babae ang naghihiganti sa kanila, kaya't naghanap sila ng gagawa ng ritual para paalisin ang multo ng kapatid. Kasunod nito, nagpunta ang grupo sa Kunlun Mountain, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ang dawas sa likod ng screen ay ang kanilang namatay na kapatid na babae, miyembro ng pamilyang Shen. Ano nila nahanap ito? Ang aking guro ay kasalukuyang nasa retreat. Ito ang aking senior disciple. Ang kanyang kakayahan ay hindi nalalayo sa guro. Kung may kailangan kayo, maaari niyong sabihin sa kanya. Salamat po sa tulong. Hinihiling ko po sa Taoist Master na tulungan ang kaluluwa ng aking kapatid na si Shenwan na matahimik. Basta't makalimutan niya ang hinanakit at hindi naman akit sa pamilyang Shen, handa akong ibigay ang 20 taon ng aking buhay kapalit. Bigay. Ayos lang ako, medyo nanghihina lang ang tuhod ko. Taoist Master, si Shenwan noong nabubuhay pa ay likas na suwail at gumagawa ng masama. Madalas niyang sinasaktan ang kanyang mga kapatid. Pagkatapos mamatay, lalo pa niyang naisilagay sa panganib ang mga tao. Hinihiling ko po sa Taoist Master na bumaba ng bundok at palayasin ang multo ni Shenwan mula sa pamilyang Shen. Isang masamang babae tulad ni Shenwan ay nararapat lamang na maglaho ang kaluluwa at hindi na muling maisilang magpakailanman. Hinihiling ko po sa Master na parusahan ang masama at itaguyod ang mabuti, ipatupad ang hustisya ng langit. Napakahusay na Shenwan. Wow! Ang tagal mo nang bumalik pero hindi mo pa rin malampasan ang iyong limitasyon.
Mukhang ang iyong ugnayan sa mundo sa pamilyang Shen ay hindi pa rin lubusang mapuputol. Kailangan ko bang tuluyang putulin ang ugnayan ko sa pamilyang Shen para malampasan ng aking kakayahan ang limitasyon nito? Kung gayon, dahil kayo na rin ang lumapit sa akin, baba ako ng bundok para maayos na tapusin ang hidwaan sa pamilyang Shen. Sige, pumapayag ako sa loob ng ilang araw, personal akong pupunta para manghuli ng multo. Salamat po, Daoist Master. Ang boses ng senior disciple na ito bakit parang pamilyar? Siguro iniisip ko lang ng labis. Muntik ko nang makalimutan, kaarawan ngayon ni Shen Chenzu. Kaarawan ko rin. Salamat, kuya. Kuya, ang disipulo ni Daoist Master Taishan, kailan kaya darating? Para sa kapayapaan ng pamilyang Shen. Espesyal akong nagimbita ng isang master para magsagawa ng ritual. Napakagaling ng master na ito. Talagang maalalahanin ka, hi. Iyang si Shenwan, siya ay isang bituin ng kamalasan. Magdudulot siya ng pagkawasak ng pamilyang Shen. Mabuti na lamang, ang mahalagang kapalaran ni Miss Chenzu, na reinkarnasyon ng isang mapalad na bituin. Ang nagbabalanse kung hindi, matagal nang hindi nakayanan ng pamilyang Shen, tama nga. Alam ko na si Shenwan talaga ang salot na iyon kahit patay na. Hindi pa rin matahimik ang kaluluwa at gusto pa rin tayong patayin. Pakiusap, Master, magsagawa ka ng ritual para mapigilan ng husto si Shenwan. Nang sa gayon ay hindi masaktan ni Shenwan si Chenzu namin, huwag kayong mag-alala, si Shenwan ay napigilan ko na. Hipan mo na ang kandila, halika, halika oh, happy birthday oh. Wahaha! Isa pa. Wahaha! Ito ba nagmumulto ba? Master, ano po ba talaga ang nangyayari dito? Akaarawan din ngayon ni ate. Baka hindi pa nakakahipan si ate. Kaya hindi namamatay ang kandila. Naku, hindi maganda. Ang birthday party na ito ay nagpagalit kay Shenwan. Lalong lumalakas ang kanyang galit, ako hindi ko na siya mapigilan. Hindi talaga matahimik ang kaluluwa kahit patay na, ayaw pa ring makitang maayos si Chenzu. Mabuti na lang at humingi tayo ng tulong sa disipulo ni Master Taishan para bumaba ng bundok at hulihin ang masamang multo. Dahil hindi nagbabago itong si Shenwan, sa pagkakataong ito, hayaan na nating maglaho ang kanyang kaluluwa. Bakit nagkakaganito? Si Shenwan nga. Talagang naging multo siya para maghayganti sa akin. Master, hulihin niyo na siya. Nasaan si Shenwan? Nasaan si Shenwan? Ay Chenzu. Chenzu, ayos ka lang ba? Anong nangyari kanina? Sino ka? Kanina ay maliit na pakana ko lamang iyon. Gumamit ako ng ilusyon para takutin ka lang. Ako ang disipulo ni Master Taishan. Ay napakabuti, Daoist Master, sa wakas ay dumating ka na. Ikaw ang disipulo ni Daoist Master Taishan. Dahil nandito ang isang napakagaling na master tulad ninyo, siguradong hindi na makakagawa ng gulo ang walang kwentang babaeng iyon. Oo nga, Master, pakiusap, hulihin niyo na itong kaluluwang hindi matahimik. Mayroon ngang multo dito. Ngunit hindi ito masamang multo, kundi isang kaluluwang pinagkaaitan ng katarungan. Paano nangyari iyon? Malinaw na si Shenwan ay dahil sa pagnanakaw ng gamit ni Chenzu.
Muntik nang mabunyag kaya't nagpakamatay dahil sa takot sa kasalanan. At naging masamang multo pa para maghiganti sa amin. Paano siya naging kaluluwang pinagkaaitan ng katarungan? Si Shen Wan ay namatay dahil sa paninirang puri at pagpaparatang. Hindi dahil sa pagpapakamatay dahil sa takot sa kasalanan. Sino ang nagparatang kay Shen Wan? Hindi ba't sinabi kanina ng ikalawang batang amo ng Shen na si Shen Wan ay dahil sa pagnanakaw ng gamit ni Shen Shenzhou? Kaya nagpakamatay dahil sa takot sa kasalanan. Ibig sabihin ba nito, si Shen Shenzhou ang nagparatang kay Shen Wan? Hindi talaga nagnakaw si Shen Wan. Shenzhou, ano ba talaga ang nangyari? Talaga bang ninakaw ni Shen Wan ang kwintas mo? Ma, isipin niyo po. Kung hindi nawala ang kwintas ko, paano ang pamilyang Shen ay mapipinsala ng isang simpleng kaluluwang pinagkaaitan ng katarungan na magdudulot ng pagbagsak ng negosyo? Oo nga, baka nagkamali ka. Puro kakasinungalingan. Hindi ka talaga disipulo ni Master Taishan. Malinaw na ito ay paghihiganti ng masamang multo. Saan nanggaling ang kaluluwang pinagkaaitan ng katarungan? Siguradong ginagamit mo lang ang pangalan ng disipulo ni Taishan para manlinlang. Wala tayong alitan. Bakit mo ako pinaparatangan ng ganito? Oo nga, paanong mangingialam si Chenzo kay Shen Wan? Si Shen Wan ay lumaki sa probinsya, matagal nang nasira ang pag-uugali nung kara-rating lang sa bahay natin, nagnakaw pa ng pera. Nakakahiya talaga, ma. Oo, sinadya niya pang itulak si Chenzo sa swimming pool. Napakasama talaga nitong si Shen Wan. Paanong nagawa niya iyon kay Miss Chenzo? Oo nga, siya pa ang kaluluwang pinagkaaitan ng katarungan. Malinaw na si Miss Chenzo ang naagrabyado. Kahit mamatay siya, nararapat lang sa kanya. Huwag manlulokong mapagpanggap. Sa itsura mong iyan, karapat-dapat ka bang gamitin ang pangalan ni Master Taishan? Dahil hindi kayo naniniwala, kayo na mismo ang tumingin. Ma kuya. Naku po, hindi ko mahanap ang kwintas ko. Hindi ako iyon. Gusto mo pang magdahilan? Sa ngalan ng batas at utos kwintas, lumuhod. Ay ang kwintas ay talagang galing sa kwarto ni Chenzo. Chenzo, ikaw ba talaga ang nagtago ng kwintas na ito? Sinadya mo bang pagbintangan si Shen Wan? Talaga bang nagkamali ako ng pagtingin kay Shen Wan? Akala ko lagi kang mabait at masunurin. Hindi ko akalain na magagawa mo ang ganitong bagay. Chenzo, labis mo akong binaygo. Kaya pala namatay si Shen Wan dahil sa maling paratang. Bakit mo ginawa iyon? Hindi ganyan iyon. Kahit na talagang sa kwarto ko nahanap ang kwintas. Hindi ibig sabihin na ako ang nagparatang. Baka sinadya ni Shen Wan na itago sa kwarto ko. Para ilagay kung saan hindi inaasahan na ikaw ang eksenang ito, halatang peke. Siguradong panlilinlang lang sa mata yan. Sabihin mo, bakit ka nagpapanggap na disipulo ni Master Taishan? Para siraan ang tunay na mapalad na bituin ng pamilyang Shen. Binayaran ka ba ng kung sino para sadyang siraan ang pamilyang Shen? Gusto mong mapaalis ng pamilyang Shen ang mapalad na bituin para pabagsakin ang pamilyang Shen? O sige. Kaya pala isa kang manloloko. Ang galing mong magpanggap. Muntik mo na kaming maloko lahat. Hindi kayo naniniwala sa akin. Kung gayon, hayaan nating si Shen Wan mismo ang magsabi sa inyo. Anong pangalan? Bakit hindi kayo naniniwala sa akin? Xiao Wan, huwag kang magmulto-maltuhan dyan, sinasabi ko sa iyo. Nag-imbita kami ng disipulo ni Master Taishan para hulihin ka ngayon, hinding-hindi ka makakatakas. Master, bilis hulihin nyo na si Xiao Wan Hindi ba't hindi kayo naniniwala na ako ang disipulo ni Taishan? Hayaan niyo siyang magsalita. Nagkamali ako, Aray, pakiusap. Patawarin mo ako. Hindi naman talaga ako master. Ako si Shen Shenzhou. Isa lang akong kasabwat na inarkila ni Shen Shenzhou. Siya ang inutusan niya akong siraan ka. Siraan ka na ikaw ang masamang multo. Lahat ng sinabi ko kanina ay kasinungalingan. Pakiusap, patawarin mo ang buhay ko, ako Shenzhou siya. Siya ba ang inarkila mong kasabwat?
Hindi ganyan iyon. Siguradong sinapian siya ng multo ni Shenwan. Kaya niya ako sinisiraan. Ma, sa loob ng maraming taon, dahil nandito ako, ang ating pamilyang Shen ay palaging maayos at masagana. Pagbalik ni Shenwan, ang ating pamilya ay naging magulo. Siya ay isang salot. Ngayong bumalik siya, gusto pa niyang paalisin ako, ang mapalad na bituin. Ma, huwag na huwag po kayong maniniwala sa kanya. Shen Shenzhou, ikaw ang mapalad na bituin. Titingnan ko kung hanggang kailan ka makakapagpanggap. Ang kwintas na ito ay isang artifact mula sa Xuanmen. Ano ang gamit nito? Alam nyo dapat lahat. Noong ibinigay ni Master Taisha ng kwintas sa atin, sinabi niya noon na kayang kilalanin ng kwintas na ito ang mapalad na bituin at ang salot. Kailangan lang ipatak ang dugo dito. Kung itim na liwanag ang lumabas, siya ay salot. Kung pulang liwanag ang lumabas, siya ay mapalad na bituin. Shen Shenzhou, ikaw ba ay salot o mapalad na bituin? Ipatak mo ang iyong dugo. Agad malalaman. Ayoko, takot ako sa sakit. Shen Shenzhou, paanong ikaw ay isang salot? Hindi ka mapalad na bituin. Niloloko mo lang kami palagi. Kaya pala naging malas ang pamilyang Shen. Dahil lahat sa iyo. Nagpapanggap ka pa ritong mapalad na bituin. Ako talaga ang mapalad na bituin. Si Shenwan ay isang manloloko. Dahil sa manlolokong ito, naging magulo ang pamilyang Shen natin. Papatayin kita. Pula-pulang liwanag siya ang mapalad na bituin. Siya pala ang mapalad na bituin. Shenwan, ikaw pala. Hindi ka pala namatay. Si Foxing. Shenwan. Sige ka pala. Sige kang hindi namatay. Ngayon, naririnig na natin ang lahat ng katotohanan. Sige. Shenwan ay si Foxing. Ano bang ginawa natin? Kaya pala ikaw. Siya talaga iyon, panganib na bituin ng pamilya Shen. Palagi kang nandyan sa panlilinlang sa amin. Sinira mo ako, naiintindihan mo ang aking sariling anak na babae. Sana'y kasalanan mo. Nawala ako sa mahal na order mula sa pamilya Go. Iyan ay mula sa pamilya Go. Isang salita, maaaring magpalubog sa aming pamilya Shen. Pinatay mo ang aming pamilya Shen. Dahil sa iyong ginhawa, pinagkasuhan ka ni Shenwan, at dahil sa iyo, posisyon ng pangalawang rektor. Napansin ko ang proyekto na ito, dahil sa iyong gawa, nabigo ito. Yun ang aking unang serye, personal na concert. Alam mo ba, kung gaano kahaba ako naghanda, naglaho lahat dahil sa iyo. Nanay, talaga akong hindi impluwensyado ng masasamang sukat. Si Shenwan ang tunay na iyon. Sana maniwala ka sa akin. 1-1. Nabulag ako sa disaster star na ito, naguguluhan. Nagmamalasakit ang mama sa iyo. Pwede mo bang patawarin ang mama? Bumalik ka na, kapatid. Mababayaran ka ng mabuti ng pamilya Shen. Bibigyan kita ng magandang kabayaran. Huli na. Hindi ko kayo mapapatawad. Ang pamilya Go para sa anak na babae ng Shen. Si Shen Shenzhou ay nagdala ng regalo. Ang pamilya Go para sa anak na babae ng Shen. Si Shen Shenzhou ay nagdala ng regalo. Ang pamilya Go. Hindi ba ako nakakarinig ng mali? Ito ang unang pamilya. Nagbibigay siya ng regalo kay Shen Shenzhou, ang bundok ng kasamaan. Ano kaya ang nangyari? Anong relasyon ni Shen Shenzhou sa pamilyang Go? Anong uri ng relasyon sila? Ikaw ba ang anak na babae ng pamilya Shen? May simbolo ng Shen dito.
Ikaw ba ang gumawa ng siglong ito? Bakit? Anong masama doon? Wala namang masama. Sinasabi ng iba na ikaw ang swerte ng pamilya Shen. Sa totoo lang, dahil marunong ka ng mga mahika, di ba? Ang simbolo na ito ay siguradong ginawang ng pinto nyo. Ano nga ba ang ibig mong sabihin? Baka hindi na ninyo naalala, ilang eri lang nakaraan, nasa daanan kayo'y tumaakpan sa isang tao, at ang tao na ito'y isang taong mahalaga. Miyerkules ng iyong kaarawan, bisitahin ka niya upang magpasalamat. Akala ko ang taong tinutukoy niya ay isang malaking tao, na mula sa pamilyang Go. Pamilyang Go. Bakit kailangan magbigay ng regalo kay Shen Chenzu? Dahil kay MS Chizuru, nakaligtas siya sa atin ang dating gobernadora. Ang dating gobernadora. Anong kapalit na pagkakaloob ng Diyos? Paano naging badyag? Ano kaya kung may mali? Tama nga no, kung ito ay isang salot, magdudulot lamang ito ng kapahamakan sa pamilya Shen. Paano magkakaroon ng ganitong kabutihan? Hindi pa ba kayo nakakakita? Si Shen Wan ay talagang hindi isang swerte. Hindi siya alam kung saan natutunan ang ilang masamang asal. Sadyang nagkunwari ng kamatayan, ngayon nga. Talagang nagpakitang gilas, para takutin tayo. Itong kwintas. Malinaw na siya ang may kagagawan. Kaya't nagdudugo ang aking. Nagdudugo at naging itim. At kayo ay talagang naniwala sa kanya. May katotohanan ang sinasabi ni Chenzu. Si Shen Wan ay hindi namatay, ngunit patuloy na nagmamagic para takutin tayo. Mula simula hanggang wakas, siya ang naggagabay sa atin, na maniwala kay Chenzu, na siya ang salot. Pinakita niya sa atin, ang tungkol sa nakatagong kwintas ni Chenzu, tiyak na peke rin iyon, kung kaya niyang magpanggap. Kaya rin niyang gumawa ng ilusyon. Si Chiyuki ang aming kasama mula pagkabata, palagi naming siyang nakikita habang lumalaki. Mabait siyang bata mula pagkabata, maawin at matalino, hindi tulad nitong si Shen Wan. Masama ang ugali, palaging may masamang plano. Talagang bobo siya. Nasa harap ang katotohanan, hindi kayo naniniwala, siya, si Shen Chenzu, sa ilang salita, kayo'y naniniwala na. Talagang hanggal. Nasa harap ang katotohanan, hindi kayo naniniwala, siya, si Shen Chenzu, sa ilang salita, kayo'y naniwala. Kung sinasabi ninyo, ang tungkol kay Gong Lao Furen, ano pa ang maaari mong ipagtanggol? Isang salita ko ay kayang gawing dahilan ang pamilya Go. Saan namin ilalagay ang mas malaking order para kay Ginhawa? Maaari mo ba iyon? Pwede mo bang gawin? Tanggapin mo na lang, ikaw talaga ang singalit. O Siningwei. Paano mo kaya, maituturing mong ganyan, ang ating pamilyang Ong, gumugulo sa ganito, gusto mo pang magpanggap na swerte, totoo kong ligaya ang ipinanganak mo sa akin. Kung hindi dahil sa pagsusuri ng relasyon ng magulang, hindi ko matatagpuan, kahit paano ang ganyang bata, madilim at nakakasuklam na tao, ay magiging ating nakababatang kapatid. Noong una, hindi na dapat kita ibinalik. Kung hindi dahil sa akin, nailigtas si Ginoong Go, ang pagkakakilanlan ng aking swerte, halos nakuha mo ng akitin. Shen Chenzu. Talagang direto kang magsabi, ha? Ako talaga ang nagligtas kay Madam Go. Sino ka? Siya ang ate ko. Nagsisinungaling siya. Alam ng lahat. Ako talaga ang maswerteng tao. Siya ang malas. Paano siya makakatulong sa tao? Gusto lang niyang magpangga para mapansin ang aking ambag. Hindi niya ito ikinahihiya, madalas niyang gawin. Oo. Shen Wan, kahit na anak ko siya sa dugo, lumaki siya sa isang ampunan, at nagkaroon ng masamang ugali. Hindi lang malinis ang kamay at paa, mababa rin ang pag-uugali. Palagi siyang nagpe-pretend na mahina sa bahay, at inaapi si Chenzu. Nagtulak pa siya kay Chenzu sa pool. Sinasabi nilang si Chenzu ang kusang tumalon. Para kaming tanga na parang Jay nagagaw namin kayo. Wala na kayong pag-asa talaga. Ito. Noon, ito ang selyo ng papel, na nakapagligtas kay Madam Go. Ang nakapaloob na esensya nito, ay labis na misteryo. Hindi ko nga kaya ay draw yan. Sino sa inyo ang makakapag-draw nito? Ang makakapanta, bilang siya ang tagapagligtas ni Go Lao Tai. Paano iyon ay draw? Bagong bata pa ako, nabibilang sa isang talaan, nakatanggap ako ng kaunting aral sa pagsulat ng mga simbolo, pero mukhang masyado itong komplikado, di ba?
Hindi ko talaga makilala kung anong simbolo ito. Paano ko ito iguguhit? Anong nangyayari? Bakit hindi maguhit ni Shen Chenzu? Hindi kaya talaga siyang peke. Mali yata. Bakit hindi pa nagsimula si Shen Wan mag-growing ng talismans? Ganitong mataas na antas ng paalis ng sakit na talisman. Kailangan ng malaking enerhiya mula sa espiritu. Kagabi nagsagawa ako ng spell. Nagsayang ako ng malaking lakas ng asensya. Kailangan pang maghintay ng kalahating oras. Pagkatapos ng pagbawi, tsaka palang makakapagpatuloy sa pagguhit. Shen Wan, hindi mo na kayang magpanggap, di ba? Nakapag-drawing na ako ng halos kalahati. Samantalang ikaw, wala ni isang guhit. Ngayon, ito'y makakapagpatunay. Ako talaga yung rescue kay Lola Gu. Tao na. Ngayon ay mapapatunayan na ako nga ang nakaligtas kay Lola Gu. Kahit na hindi pa natapos ni Shen Chenzu, pero halos tapos na rin niya. Bigyan pa natin siya ng kaunting oras. Baka natapos na niya ang kanyang obra. Hindi naman ito katulad ni Shen Wan. Hindi nga makapag-drawing. Ganyan lang at naglakas loob pang sabihin na iligtas niya si Ginoong Gu. Shen Wan, nadiskubre ka na naman ng diretso. Ano pa ang masasabi mo? Ang ganitong uri ng panlunas sa sakit, kailangang gawin ng isang higop. Kung katulad mo na may mga putol-putol na hakbang, na kinopya lang. Walang kaunting lihim na enerhiya man lang. Sinasabi rin naman na may katotohanan. Yung iba pang mga makapangyarihang simbolo, totoo ngang kailangan gawin ng isang higop. Mas mabuti pa iyon kaysa sa hindi mo kayang iguhit, kaysa sa hindi mo magawa. Nanay, pakiusap, palayasin mo na siya, kung hindi siya aalis. Aalis na ako. Chenzu, 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 bakit ka pa nakatayo dito? Bakit hindi ka na umalis agad? Ang pamilya namin, Shen, hindi ka tulad ng pag-iisip mong magpakatanga, nakakahiya kang tao. Mula ngayon, ang pamilya namin, Shen, ititigil na namin ang ugnayan sa'yo. Mga tao, halika, dalhin siya palabas. Dumating si Ginoo Gu. Nakilala na ni Ginoo Gu ang nagligtas sa kanya. Agad niyang alam kung sino ang kanyang tagapagligtas. Ay nako, ang aking tagapagligtas. Sa wakas ay natagpuan kita. Papunta siya kay Shen Wan. Totoo bang si Shen Wan talaga ang kanyang tumulong sa oras ng kagipitan? Matriarka Gu. May isa sa inyo ang sayal ng kapalaran, na may daladalang malaking, masasamang hangin ng kasamaan. Si Matriarka Go ay mahina na nga, dahil sa sisilakay nitong masamang hangin. Nagulat siya. Ay, sigurado akong si Shen Wan ang kasangkot. Noon po, si Shen Wan ang pinakamalapit. Sigurado akong si Go Elder Lady ang kasangkot nang dumadaan po sa kanyang hangin. Nabangga siya. Si Shen Wan ay isang salot. Siguradong siya ang may kasalanan. Lahat tayo ay napakabigat ng kanyang dala. Swerte naman. Ngayon, siya pa talaga ang nagdala ng malas. Ginang Gu ay naapektuhan ng masamang enerhiya ni Shen Chenzu. Tumahimik ka at huwag magbula-bula. Ikaw, salot, si Chenzu ay isang biyaya. Paano siya magkakaroon ng masamang enerhiya? Nagsuka ng dugo. Hindi pwede. Masyadong malakas ang malignancy. Hindi ko kayang iligtas si Go Elder Lady. Si Thousand Snow, hindi ka ba nakaligtas? Si Old Lady Go. Ito ay isang bihag na pagkakataon. Magpursige ka na. Sige na. Kung hindi na lang si Shen Chenzu ay mag-rescue na. Si Ginang Go ay isang beses, na 2 beses, na nagligtas ng buhay. Pagdating ng panahon, si Ginang Go ay muling papasawain si Ginoong Gu. Ito ay parang isda na tumatalon sa pintuan ng dragon. Tama, tama, tama. Sinasabi mo ba si Ginang Gu, ikaw ang nagligtas, kaya siguradong makakapagligtas ka ulit isang beses. Paano ko siya may iligtas? Wala akong kaalaman sa mga mahika, maliban sa kaunting mga simbolo na hindi ko alam kung ano ang silbi. Wala akong kaalaman sa lahat. Ay, Chenzu, magmadali kang pumunta at iligtas siya. Nagamit mo na ang talisman para iligtas dati. Kay Lola Gu minsan. Ganito rin ang gagawin mo ngayon. Umalis ka na, umalis ka na. Halika, halika, bilis, bilis. Sige na. Pwede ko lang subukan ay dagdag ng isang simbolo. Ay,
Ang lumao ni Kyuzo ang pinaglalaro, mas mabilis na siyang sumusulat. Naririto ko pa ring isipin ang mga nakaraan. Naging residente si Kyuzo sa isang gabinete, mga buwan. Hindi ko akalaing ganito kagaling siya ngayon. Kaya na nilang gamitin ang simbolo para makatulong sa tao. Galing niya talaga si Chiaki talaga. Ang aming tagapagtulong talaga siya. Maaari na kaming magpasya sa kanya. Tama na naming makakasambit kay Go. Narito pa ang pagsabi na siyang tagapagligtas ng ginang Go. Ngunit hindi naman talaga siya nagpakilala. Talagang walang hiya. Pagdating ng gising ng ginang Go, walang dadang hindi siya magpapatawad sa iyo. Nais mong patayin si ginang Go. Ang simbolo na ito na pininta mo ay isang pagsamantalahan. Siya ay binabato na ng dumi. Ngayon, may kasama siyang masasamantalahan. Kung ipapatong mo ang simbolo na ito, huwag kang mag-alinlangan na mamamatay siya. Shenwan, ang daring mong magsabi ng walang katotohanan. Gusto mo pang pigilan si Chenzo na iligtas ang tao. Shenwan, natakot kang magising si Lola Gu. Hindi ka na mapapatawad. Kaya sinadya mong magpabagal. Sa totoo lang, gusto mo lang siyang ikamete. Si Aling Go, tama po. Sinasablay ka ng masamang loob. Oy, Shenwan, paborito kang walang sense. Talaga, hindi maintindihan. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan ninyo lang ang isang month. Nakikilala ko ang simbolo ng basurang Diyos-Diyosan. Malalaman ko agad kung tingnan mo lang. Kung totoong may masamang simbolo, lubos akong mahuhuli. Mas mabuti pang magsugal, baka sakaling may swerte, mamatay na daga. Kahit na totoong ang namatay si Lola Gu, nagamit na ang simbolo, naging abo na ito. Walang katibayan ng kamatayan. Maaari kong sabihin na si Shenwan, ang dahilan ng pagkamatay niya. Tama na, talagang mamamatay siya. Shenwan, nasira mo ang ipininta kong anteng-anteng. Gusto mo bang patayin, Ginoong Gu? Shenwan, hindi ka pa rin nagigising sa katotohanan. Gusto mong patayin si Ginoong Gu at ang ating Shen family. Ngayon, hindi kita mapapatawad. Tawagin ang tao. Dalhin si Shenwan sa bahay ni Ginoong Gu para magpatawad. Tingnan natin kung sino ang magkakaroon ng lakas ng loob na gumalaw sa akin. Ngayon dito, ako lang ang makakapagligtas kay Ginang Gu. Kung aalis ako, si Ginang Gu, hindi na mabubuhay. Shenwan, nagkukunwari ka pa. Isa kang salot. Kung maibabalik mo si Gong Lao Furen sa buhay ngayon, ipapakapit ko ang ulo ko para maging upuan mo. Siyempre, kung maibabalik mo siya, magiging aso ako dito sa bulwagan, umikot ng 3 bilog. Kung gusto mong maging aso ng ganito, sige, tutulungan kita. Umabot na ang kalahating oras, nakapagpagaling na ang aking aura. Ngayon ay huhugutan ko si Laogong. Ngayon ay huhugutan ko si Laogong. Kapag nagising siya, malalaman ninyo ang lahat. Sino ba talaga ang nagligtas sa kanya? 5 kidlat ay nagbigay diin sa dragon. Hawakan ang aking sagrado. Walang makakalaban. Hindi pwedeng hayaan siyang iligtas si Ginoong Gu. Mag-alis ng dumi at masama. Wawasakin. Nagsuka na naman ng dugo. Akala ko nagpapanggap lang siya. Wala talaga siyang kaya. Shenwan, tiyak na mamamatay ka na. Ginoong matandang babae. Mabibiktima ka na niya. Tagapagligtas. Tagapagligtas, sa wakas ay nakita kita. Tulong na tao. May sasabihin pa ba kayo? Nalaman namin na si Shenwan lang pala, ang nakatulong kay Lola Gu. Nadaya kami. Shenzu, paano ka makapangahas magpanggap na ikaw ang tulong na tao? Ikaw ang sakuna. Siguradong ang iyong masamang aura ay nakabangga kay Ginoong Gu. Shenzu, isang beses na, muli tayong naniwala sa'yo. Mayroon ka bang kahit isang katotohanan? Kayo pala ang punong-puno ng kasinungalingan. Ang tao nun. Bawat beses mong sinasabi noon, sinungol ka ni Shenwan. Nagti-trust kami. Ngayong napapanahon, totoo pang lahat ang sinungol mo sa kanya. Saan pala si Shenwan ang walang sinunggaban? Napakabad. Sadyang naniwala sa iyong kalokohan. Shenwan, nadaya kayo. Hindi ba't dahil masyado kayong bad? Sama-sama na kayo. Nang mahigit 20 taon, hindi pa rin nalaman ang kanya tunay na mukha. Ginoong Gu, katatapos lang ng iyong sitwasyon. Delikado. Si Ginang Shenwan ang nagligtas sa iyo. Ano ang pakiramdam mo ngayon? Mas mabuti na. Tagapagligtas. Nailigtas mo na naman ako ng isang beses. Hindi tama ang sitwasyon mo. Kamakailan lang, tinulungan kita. Naalisin ang masamang espiritu. Dapat sana ang katawan mo ay hindi dapat
maging ganito ka ina sa madaling panahon, at maapektuhan pa ng masamang espiritu ni Shen Chenzu. Pagsabog. Paborito, narito ba ang iyong nakikita? Hindi lang ako. Ang lolo ko ay mas matinding nanggaling sa akin. Mas grabe ang kondisyon ng apo ko kaysa sa akin, kabaliktaran siya ng sakit, malapit ng mamatay. Pakiusap, tulungan mo ako, iligtas mo ang apo ko. Kailangan kong makita mismo, para makasigurado, kung ano talaga ang nangyayari. Oo. Kaya susundin na natin ang bahay ni Ko. Basta makaligtas mo lang ang lola ko, ang lolo. Ano ang kaya mong ipagbigay sa amin? Pwede mong sabihin sa amin. Han yan. At ang aming pamilya ni Shen. Ngayon, si Shen Chenzu, ay talagang nagpapahirap. Tanging ikaw ang makakatulong. Sa ating Shen pamilya, kailangan mo lang ng isang salita, at makakabalik tayo, sa pakikipagtulungan sa Go pamilya, na kababatang kapatid. Sampaysan namin. Sana magiging mabuti ko na lang ang pakikipag-ugnayan natin sa hinaharap. Oo, ang mga sinabi ninyong iyon ay galing sa inyong bibig lang. Nagsabi kayo ng inyong gusto kaming gawin upang magkaroon kami ng pagkakahiwalay. Kung ganun pala. Sa susunod, ako'y si Shen Wan. Wala nang anumang koneksyon sa pamilya Shen. Dahil pinutol niyo ang ugnayan sa aking tagapagligtas, simula ngayon, hindi na magkakaroon ng anumang kooperasyon ng pamilya Go at pamilya Shen. Tayo na. Tapos na ang Shen clan. Tapos na talaga. Ano nangyari? Anong ginawa ko kanina? Si Wan Wan ay, ako ang tunay niyang ina. Gaano karaming kasalanan? Ako ang dahilan para siya'y magkahiwalay sa Shen clan, sa aming pamilya. Walang kahit anong pag-aalinlangan. Sa iyo ang lahat ng ito, punong-puno ng kasinungalingan, na sinungaling. Nagdulot ka sa akin, na ituring kang kayamanan. Sa aking sariling anak na babae, tinatapon na parang basura. Tumayo ka. Huwag. Sumpang bituin, umalis ka na. Mula ngayon, wala kang kaugnayan sa pamilya Shen. Wala kang anumang relasyon. Umalis ka. Huwag na kaming makita muli, nanay. Nagkamali ako. Huwag mo akong iwan. Terra. Paano ako mabubuhay nang wala kayo? Ang tindi ng masamang enerhiya dito, kahit sino pang malusog, hindi aabot ng 1 taon, hindi nakapagtataka na ang katawan mo, napaka hindi maganda. Terra, pasukin natin. Ang pinagmulan ng masamang enerhiya ay nasa 2nd palapag. Tatay. Ito si Gu Hanteng. Ngayon, tiyak na mamamatay siya, syempre. Dahil ito ay isang pamamaraan, na itinakda ng isang dalubhasa, kailangan lang niyang manatili, sa loob ng 49 na araw, siguradong mamamatay. Kahit ang Diyos ay hindi makakapagligtas, napakabuti. Kapag namatay si Gu Hanteng, ang pamilya Go ay magiging atin na, yung matandang babae, hindi naman makakalaban sa amin ng ama at anak. Ang pinagmulan ng malasakit, dito ito. Sino ka? Bakit kayo naroon? Nanay, narinig naming wala siyang paggising, sa ilalim ng lamig nitong ilang araw, at nag-alala kami, kaya dito kami bumisita. Kayo ba ang may magandang loob? Huwag kang kumatawan sa akin bilang nanay, ikaw lang ay isang walang karapat-dapat na anak, magalit na magalit kayo at umalis, pangpapanggap ka. Pagkatapos mamatay si Gu Hanteng, ito ang bahay ni Go ay para sa akin, ikaw din ay patay. Tulong. Mabilis mong iligtas si Hanting. Ang galing, matapos ang lahat, mamamatay na rin siya. Ganito kalakas ang masamang puwersa. Kung sino pa ang ordinaryo, matagal nang namatay. Pero swerte siya at mahalaga ang buhay niya. Kaya niya pang mabuhay hanggang ngayon. Magpaubaya na kayo. Gagawin kong alisin ang masamang espiritu kay Gu Hanteng. Mabilis. Umalis ka na. Umalis ka na. Walang magandang nangyari sa mabuting kalooban. Umalis. 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 Tay, hindi ba siya talagang makakapag-alis ng masamang espiritu? Imposible. Isang batang dilaw na buhok ng iyon. Katulad ng mga nagpakitang tao noon na mga bolero, na mga huwad na manghuhula, lumang babae, matanda na at baluktot ang pag-iisip, at naniniwala sa kanya. Ang kulog ay nagsimula, ang kidlat ay nagngangalit, ang kulog at apoy ay nagdadala ng masama at kasamaan, siyam na Diyos at mga anghel, sugo ng langit. Lahat ng kasamaan, saksak ng hangin, mabilis, ayon sa utos, puksain ang kasamaan, puksain ang kasamaan, puksain ang kasamaan. Ay naku, sa wakas, nagising ka na, ayoko. Bakit ganito nangyari?
Talaga bang nagising ka na? Kaibigan, lubos akong nagpapasalamat sa'yo sa pagliligtas sa apo ko. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ako'y pansamantalang nagpagising sa'yo. Ang iyong katawan, napasabog ng malaking kasinungalingan ng matagal na. Walang natitira sa iyo kundi ang huli na huli. Hindi na matatag panahon pa lamang ng 3 araw. Paano nangyari ito? Pakiusisa ka nga. Tulungan mo ang lolo ko. Anong gusto mo? Magkano ito? Kaya ng pamilya namin. Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa iyo kung makikipagtulungan ka. Mahalaga ang kapalaran ni Guhanteng. Basta't makakatulong ako sa kanya, makakamit ko ang mga kabutihan. Kailangan mo ng 10 taon ng aking pagsasanay. Anong ibig sabihin nito? Napakamahinang-mahina mo ngayon. Tanging ang aking merito ang makakapagprotekta sa iyo sa susunod na 3 araw. Kailangan mo panatilihin ang distansya sa akin. Hindi lalampas sa 1 metro sa susunod na 3 buwan. Kailangan mong makipag-ugnayan sa akin araw-araw, higit sa 1 oras. Ay, syempre, maaari. Halika, halika, halika. Ngayon, siya na ang sayo. Hindi lang nagligaya sa lolo ko, ngunit may karibal na siyang magiging asawa. Tunay na'y 2 biyaya ang lumapit. Paborito kong hindi mabuti, nawasak ang iyong puwersa ng pagsasama. Kaya pala ako ay napagsarahan. Masakit ang dibdib. Ano nga ba ang nangyari? Lahat ng ito ay dahil sa matandang Go, kasama ang isang dalagang may dilaw na buhok na nagawang buhayin si Guhanteng, na nagising. Hindi ba't sinabi mo na tiyak na mamamatay siya? Ano na ang gagawin ng guro ngayon? Bakit ka nag-aalala? Mahirap bang patayin siya? HMP. Maniwala ka sa akin. Hindi siya tatagal ng 3 araw. Ay naku, dapat bang mag-isip-isip ako para sa magiging apo ko? Anong magandang pangalan ang ibibigay ko? Ikaw, kung gusto mo akong akitin, sabihin mo na lang. Wala kang kailangang gawing dahilan ng aking sakit bilang palusot. Hello? Anong ginagawa mo? Sobrang walang hiya ka naman. Kahit anong palusot, wala na. Maliligo na ako. Mabilis. Lumabas ka na. Hindi pwede. Kung lalayo ka sa akin, ng higit sa 1 metro, maaaring magdulot ito ng aksidente. Hindi naman. Ngayon, sobrang saya ko. Tatlong araw na ang nakalipas, hindi na kita kailangang pang-ay-ugnay pa. Matagal na akong nakatulog noon, ang kumpanya ay nakuha na ni Tio, na pangunahan niya. Kung hindi ako aalis sa kumpanya, baka maging kanya na ito. Oh. Naku, bakit siya tumatakbo ng ganun kabilis? Bilisin mo, bilisin mo. Tigil. Bumalik. Ay. Anong nangyayari? Bakit hindi ko makontrol ang sarili ko ngayon? Ay. Lumiko. Sige, sabihin mo, sino ang nagutos sa inyo na dukutin siya? May prinsipyo ako sa trabaho, kaya hindi ko gagawin iyon. Ipinagkanulo ang sariling amo. Narito ang 10 milyon. Sabi ko na. Si Gunji Yalaw, sinabi niyang dalhin ka sa daungan. Bigyan mo ako ng 1 milyon. Oh. Akala ko siya ang aking anak sa labas markang paywa. Iyo.
Nang sinabi mo na ang aming bahay ay pinatay ng mga tigre ng hangin, siguro yun rin ang ginawa niya. Ngayon, si Guzi ay kontrolado na niya. Sa malaking bahagi, walang paraan upang siya ay maubos natin ng direkta. Magpunta muna tayo sa kumpanya. Maling-mali ang opisina mo dito, HMM. Paano tayo na-ambush ng feng shui trap? Aalis ako para hanapin ang pinagmulan. Ginoo, uminom ng tiyanga. Ginoo, pasensya na. Walang anuman. Pasensya na. Sige na, pumayag ka na. Ang pinagmulan nito dito. Naputol ang lakad ng pagkakataon. Siguro hindi na siya. Gutom na sa kasumpungin. Masama, may peligro si Gohan Team. Hindi niya akala na darating din ang araw na ito. Gohan Team, mamatay ka na. Akin na ang pamilya ko. Pakila ba? Anong nangyayari? Muling itong amoy babae. Sinisira ang mga magandang bagay ko. Oh. Maaari ba ninyong isaalang-alang ang nararamdaman ko? I serve you na. May meeting pa akong kailangang daluhan. Uuna na ako. Bumili lang ako sa tabi ng kalsada. Ito ay gawa ng mga nangungunang master mula sa ibang bansa. Kaka-launch lang ng limitadong edisyon. Sa bansa, hindi mo mabibili. Pinagawa ito ng presidente na ipabili ng gabing-gabi. Narinig ko na 2 araw na ang nakalipas ay iyong kaarawan. Ito ang regalo. Shenzu. Ito ay mula kay Kuya. Regalo para sa iyong 18 kaarawan. Maligayang kaarawan. Narito. Ito ay mula kay ikalawang kuya. Ito ay mula kay ikatlong kuya at ika-4 na kuya. Siguradong magiging kasiyasiyo mo. Salamat mga kuya. Tara na. Buksan natin ang mga regalo. Tara na. Kuya. Ngayon. Pagod na ako ngayon. Mag-usap tayo ng iba pang bagay mamaya. Tara.
Tinitingnan kita, masyadong mabigat ang mga kamay mo at paa mo, umiiyak kang umiiyak. Ano? Isang gabi kang walang natulog. Nagpuyat kang buong gabi, pagkapagod mo minsan sa katawan, sinasabi nilang pinagsasamantalahan ka namin sa Shen family, HMP. Gusto ko lang itanong. Pwede ba kitang samahan? Mangarap ka. Ito ang unang regalo na natanggap ko, para sa aking kaarawan. Salamat. Tatay, walang nakuhang puppet talisman para patayin si Guhanteng. Ang swerte naman niya. Bumalik na siya sa kumpanya. Ano na ang gagawin natin? Bakit ka nag-aalala? Ngayon ang mga direktor ay malaking bahagi ng mayayo na tayo. Siya'y nabubuhay, hindi na siya makakagawa ng malaking alalahanin. Pumunta na tayo ngayon, magpunta tayo sa mga direktor, ipagsuhol na natin ang posisyon niya bilang presidente. Terra. Makinig kayong lahat sa akin mamaya. Guhanti. Ito ay isang tulong ng board. Bakit ka nagdala ng isang babae na hindi ka panipaniwala? Hindi ka ba makaalis sa babae? Sobrang hindi mo kami pinapansin. Binilagay mo sa mata, tayo segundo. Hindi ka pa nag-toothbrush kanina umaga, ang baho. Siya ang bagong bodyguard ko. Siyempre pwedeng pumasok siya, kahit maliit ang braso at binti niya. Nagsisinungaling pa ang bodyguard. Hindi man lang nag-draft. Aba, anong ginagawa mo? Ilagay mo na ako sa lupa. Ngayon na, may karapatan na ba akong maging bodyguard? Sige, sabihin mo. Bakit bigla kayo nagpatawag ng board meeting? Ano ang gusto mong gawin? Guhanti. Palagi kang may dahilan para hindi pumasok sa kumpanya na nagdudulot sa amin ng pagkalugi ng ganitong daming kita. Nagdesisyon kami na bawiin ang iyong posisyon bilang Pangulo. Sang-ayon ba ang lahat? Si Ginoong Go ay nagbigay ng lahat para sa kumpanya. Nagsikap siya ng gusto, kaya siya nagkasakit. Ang ginagawa ninyo na parang iniiwan na lang siya ay hindi tama. Sobrang labis na ito. Hindi ako sang-ayon. Walang silbi ang hindi mo pagsang-ayon. Magtaas ng kamay para bumoto. Kayo. Tatay Wang. Kailangan mo ring manindigan kay Gu Zhouhua. Dito ka ba sa gilid na ito? Ako. Tambiyan akong nangangalaga sa kumpanya. Hindi ka kaya. Siyempre, kailangan ng isang taong kaya. Hindi dapat ganoon ang sitwasyon. Kailangan kong tulungan si Guhanteng. Magdigang ng 2 tao. Bakit mo ako tinitingnan? Walang laman ang iyong mga mata, masyadong matulis at makitid ang noo, maliit at nakalubog ang ilong, mababa ang iyong sinapupunan. Iyan ay tanda ng kawalan ng supling. Anong kabalbalan ang sinasabi mo? Mayroon akong anak. Guhanti. Sino ka bang galing? Na bodyguard. Lokal na magnanakaw kaya? Pa-astrologer pa kaya siya? Natawa ako. Talaga ba'y nakakatawa? Anak ni Gamubais na Tapo, iyan ay nagtapos sa Changchingteng, at ngayon ay nagtatrabaho sa Research Institute. Ang hinaharap ay hindi matutukoy. Talagang may anak siya. Mababang posisyon ng iyong mga anak. Kahit na may anak, maaga pa rin. Sinasabi ko sa iyo, dapat umuwi ka na at silipin ito. Malapit nang hindi makayanan ng anak mo. Sige. Nangangahas ka pang sampay ng anak ko. Mabuti ang anak ko. Ang dami mong sinasabi, para lang takutin ako. Ayaw mo akong payagang pumili kay Gu Zhouhua, di ba? Pinili ko siya. Hello. Husband, umalis ka na agad. Yung anak namin, wala nang hinga. Ha? Ano? Ano ba talaga ang nangyari? Ayos naman yung anak natin, di ba? Bakit biglang mamatay? Saan ang anak ko? Sabi mo ito ang anak natin. Paano pwedeng mangyari? Ito ay isang matandang lalaki. Kailan pa nangyari ito? Anong binibiro mo? Hindi ako nagbibiro. Totoo ito. Ano bang nangyari?
Ang anak natin. Ayos naman dati. Ngayong umaga, dinala niya ang kanyang girlfriend dito. Tita. Ito na si Yan Yan, di ba? Tama nga, ang ganda at maayos. Halika, pumasok ka na sa loob. Kumain ka ng prutas, Yan Yan. Salamat, tita, walang anuman. Halika, pakainin kita. Isa pang isa. Anong nangyari sa'yo? Ano bang nangyari sa akin? Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Ang anak natin, ayos lang siya. Bigla na lang siyang tumanda. Biglang nawalan ng hangin. Nagbigay ka lang ng balita na patay na ang anak ko, at bigla na lang siyang nagkaroon nito. Alam mo ba kung bakit, hindi ba? Pakiusap, iligtas mo ang akong anak. Pakiusap, iligtas mo ang akong anak. Hey, Lao Jiao, tunay ba na naniwala ka sa kanya? Siya lang, ay isang bulag na pusa na nakasalubong ng patay na daga, yun lang. Nagsasalita ka ng kalokohan. Sa ganitong oras, dapat ay maghanap ka ng guruzang. Kung hindi ko kayang gawin ito, walang makakapagligtas sa kanya. Buti na lang, may natitirang hininga, maaari pang iligtas. Batang babae. Maaari mo bang iligtas ang anak ko? Pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Basta maligtas mo lang ang anak ko. Ikaw ang magiging kabutihan ng pamilya Jiao ko. Ano ang hihingin mo? Ibibigay ko lahat sa'yo. Pakiusap, iligtas mo siya. Maganda ang aming samahan. Malapit na kaming magpakasal. Hindi ko siya pwedeng mawala. Tatay, ano bang gagawin natin? Yung tao na to, kung siya ay mabuhay, mawawalan tayo ng boto kay Jiao. Kulang tayo ng isang boto. Paano mangyayari yun? Hindi mo ba nakita? Ang dami namang kababalaghan nito. Patay na ang taong ito. Paano pa kaya siya may iligtas? Dumating na si Dao Changzang. Wala nang magagawa pa. Dahil pinahiram siya ng buhay. Sinora ko ang kanyang hininga. Iniwan ko lang siya ng isang hininga. Ang kailangan nating gawin ay mahanap ang tao na humiram ng buhay. Sino kaya ang masama na tao na humiram ng buhay ng aking anak? Tanging dahilan kung bakit siya ay bigla ang nagbago. Ang iba kahit gaano kang magandang tao, palaging mabait sa ibang tao, hindi nang aaway. Sino ba talaga siya? Maari mo bang ipahiram ang aking buhay sa kanya? Basta't makakasurvive siya, yan. Ikaw ay isang mabait na batang babae. Maaari kang maging kasintahan ng anak ko. Talagang swerte niya. Nakita ng anak mo siya. Talagang malas, sa loob ng walang buhay. Ang nangutang ng buhay ng anak mo ay siya. Ikaw ay nagbibiruan. Sobrang bata ko pa. Paano ko mahahawakan ang kanyang buhay? Tama nga. Wala siyang kailangang gawin ito. Ikaw ay 78 taon na. Napakabata pa rin. 78. Imposible. Mukhang nasa 20 anyos pa lang siya. Dahil lang iyon sa kanya na nanghiram ng buhay mula sa higit sa isang tao. Kung hindi kayo naniniwala, mag-research na lang kayo. Lahat ng nakipag-ugnayan sa kanya ay namatay sa kakaibang paraan. Iyon ay dahil hiniram niya ang kanilang buhay. Nalaman ko. Ang ganitong kakaibang insidente ay marami na. Karamihan ay mga batang lalaki, biglang tumanda, tapos mamatay. Ikaw, ito ka nga. Sigurado. Ibalik mo sa akin. Talaga. Gising na ang anak. Gising na ang anak. Salamat, guro. Salamat, guro. Bakit ka nakikialam? Bakit mo ako ginaganito? Dinala ko siya sa istasyon ng pulis. Terra. Guro, talagang napakagaling mo. Kung wala ka, tapos na ang anak ko. Talagang nailigtas niya siya. Tatay, ano ang gagawin natin ngayon? Ang tiket ni Ginoong Jiao, siguradong mapupunta sa kanila. Bakit ka natatakot? Ito ba'y hindi lang pangkaraniwang tiket? May pagkakataon pa tayo na makipaglaban sa kanya. Mestro, pwede mo ba akong tulungan? Anong nangyari, Sister Su? Ako at ang asawa ko, matagal na kaming kasal. Wala pa kaming anak. Mestro, maaari mo bang tulungan ako na tingnan kung ano talaga ang nangyayari? Asawa. 10 taon na tayong kasal, hindi pa rin ako nabubuntis. Ayos lang iyon. Basta't magkasama tayong dalawa, ayos na iyon. Walang anak, mas tahimik pa nga. Mama, huwag masyadong mag-alala. Ang pagkakaroon ng anak ay kusang nangyayari.
Ako at ang asawa ko, pareho kaming malusog. Nakapagpa-check na kami, pero hindi naman. Ako mabuntis. Talagang mabait ang aking biyenan at asawa, sa akin. Pero habang ganito sila, lalong lumalaki ang aking pressure. Hindi ko maaring putulin. Ang lahi nila. Siyang Sua. Walang bata dito. Ito ay dahil walang kapalaran. Hindi naman dahil may tao na nagbigay ng sumpa sa'yo. Siguradong hindi niya ito malulutas. Hindi naman siya makapangyarihan. Kailangan mong ipatawag ang iyong asawa. Nakita ko na ang kanyang mukha para makumpirma ang dahilan. Asawa, bakit sobrang nagmamadali kang ipatawag ako? May nangyari bang masama? Okay ka lang ba? Itong guro, kakatapos lang iligtas ang anak ni Ginoong Zhao. Talagang kahanga-hanga, ako. Gusto kong ipaalam niya, na tingnan din tayo. Bakit? Hindi ako mabuntis. Base sa itsura niyo. Hindi ito isang tiyak na palatandaan ng kawalan ng tagapagmana. Tungkol naman sa, bakit kayo, hindi nagkakaroon ng anak? Ang tanong, ay hindi sa iyo, kundi sa iyong asawa. Kung hindi, hayaan mo siyang magsalita. Bakit ayaw mong magkaanak? Hindi pwedeng mangyari. Mabuti ang asawa ko sa akin. Asawa, sinasabi niya na hindi totoo. Tama ba? Oo. Tuwing makikisama ako sa iyo, palagi akong umiinom ng contraceptive pill. Bakit mo ako ginaganyan? Hindi ba? May iba na ba siya? Ayaw lang niyang magbuntis ka. Asawa, lagi mo akong niloloko. Pakipag-good mo lang ako. Hindi ganun talaga ito. Ginawa ko ito. Lahat para sa iyong mabuti. Para sa iyong mabuti. Anong ibig mong sabihin yan? Alam mo na, gaano ka gustang ipagbiyaya kita ng anak, pero pinipigil mo akong magbuntot. At sinasabi mong ito ay para sa akin. Sinabi niya, siguro ito totoo. Bagong nakita ko ang hitsura mo, mayroon ka, congenital na sakit sa puso, di ba? Kung magbubuntis siya. Malaki ang panganib, malaki ang posibilidad na pareho kayong mamatay. Siguro, dahil ito ang dahilan, kaya hindi ka pinapayagang magbuntis. Asawa. Talaga bang dahil dito? Asawa. Makinig ka sa akin. Sinabi ng doktor dati, na hindi ka bagay magbuntis. Kaya mas pinili ko, na huwag ituloy ang batang ito. Ayaw ko ring makita ka, naapektuhan ka ng anumang sugat. Asawa. Wala kaming anak talaga, wala talagang problema. Basta magandang-maganda lang kami dalawa, ayos na. Asawa. Kung gaano ko kamahal kita, maaari kitang bigyan ng anak. Bakit ganito ka-cruel ang tadhana? Napakabastos mo sa akin. Kung kayo ay talagang kailangan ng anak, hindi naman imposible. Magsuot ka ng kasama mo, mabuti para sa puso. Kung sakaling buntis, mabuti rin para sa puso, hindi ito magiging pasanin. Salamat, guro. Salamat, guro. Ngayon ay sinusuportahan ako, na muling maging pangulo. Mangyaring itaas ang kamay. Ayos na. Wakas ng kulong. Guro Shen, tingnan mo ako, mayroon bang problema sa akin? Guro Shen, tuwing umaga, ako'y bumabangon, ito ang aking likod, sobrang pagod, baka inaapakan ako ng multo. Guro Shen, ako, mayroon ba akong, saan ba kinuha itong dawgo? Talaga bang saan siya dinala? Talaga namang hindi basta-basta ang kakayahan mo, Papa. Anong gagawin natin? Mukhang kailangan nating personal na tawagan si Master Zhang, para personal niyang umaksyon. Guro. Tulungan mo ako, hindi napatay ng talisman ang Guhanting. Ngayon, ang mga shareholder ng kumpanya, ay pabor kay siya. Kung hindi ko siya mapapatay, mapalalayas na ako sa kumpanya. Hindi napatay ng puppet charm siya. Anong nangyari? Hindi niya alam. May nahanap na maliit na dalaga, magaling yung maliit na dalaga. Nasagip siya ng ilang beses. Guro. Sa ngayon, ang gayo lang na lumabas ka. Kailangan lamang siyang patayin. Ang pera. Hindi ang problema. Magkakaroon ng isang blind auction ilang araw pa. Narito ako sa auction. Magkakaroon ng isang 8 bato. Kung makakakuha kami nito, maaaring ganap na baguhin ang kasalukuyang kahinaan. Kung gayon, salamat, guro. Kami ay dapat magsimula na. Tama ba? Oo. Anong ginagawa mo roon? Kailangan lang natin mag-interact ng 1 oras lang. Paano hindi niya kinalan ang loob? Ang abs ko, wala bang kakaiba?
Ganito lang, ayos na iyon. Hunting, tingnan mo itong blind auction. Sinasabing may isang mahalagang bagay na lumabas. Kaya nito, baguhin ng isang tao, pati na ang kapalaran ng buong pamilya. Talagang kahanga-hanga. Ito ay bato ng tadhana. Sa pagkakaroon nito, walang sinuman ang makakapagsabuatan laban sa pamilya ko. Maaari na itong ituring na ganap na kabutihan. Hindi ko na kailangang maging tagapangalaga niya. Akala ko'y hindi niya ako pinapansin. Tama na. Itong batang may dilaw na buhok. Mukhang hindi naman magaling. Oo nga. Tama nga. Pero nag-aral ka ng 40 taon. Mataas ang kanyang kakayahan, kahit isang daliri mo. Hindi niya kayang pantayan. Ang mabait na aso ay hindi humahadlang. Umalis ka, Go Hunting. Maghintay ka sa akin. Pagkatapos ng araw na ito, tatapusin ka na. Mga master, pakiusap. Kumain ka, kumain ka, kumain ka. May hangin ng masamang enerhiya sa iyo. Hindi ko alam ang anong uri ng kasinungalingan. Naririto, hindi ito magandang bagay. Terror na. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Ito ang ating 5 na item sa blind auction ngayon. Lahat ay mahalagang kayamanan. Isa sa mga ito ay napakabihirang mangyari sa isang siglo. Matuturing, sino ang makakakuha nito? Depende na iyon sa kakayahan ninyo. Simula na ang auction. Unang item na ibebenta. Ayon sa amin, mga patakaran sa palengke, bawat isa ay maaaring bumili lamang ng isang item. Pakitiyak ang inyong pagpili. Nakatakip na lahat ito. Walang makikita. Guro. Paano natin malalaman? Alin ang tunay na kayamanan? Ano ang ikinakatakot mo? Maaari kong makita ang ilalim. Kapag binuksan ang mata ng langit, walang hahadlang sa akin ang mga pula na tela. Hindi mo ako mapipigilan. Oo, tatay, may Master Zhang dito. Ano pa ang takot natin? Ito po. Kayamanan, tiyak na natin yan. Wala kang problema. Ang ilang tao, sapat na lang silang tumitingin sa hindi natin kinakailangan. Anong gusto mong i-shoot? Doon na lang kita bigyan. Pangulo, magkakatwalang talaga si Miss Shen. Ang ginto na ito, sige, susuotan ko ito para ihain ko sa iyo. Ah, Grandmaster Zhang, tumignan ka na lang. Ito ang ginto na to. Oo. Buksan ang perspektibo, di ba? Ipakikita ko sa iyo ang isang nakakaaliw. Ilusyon, lumabas. Ito. Anong nangyayari dito? Oy, guro, ito, ano to? Ito ang, tingin mo ba? Hindi, ay siya lang, isang mura-mura lang kabal-ahura. Simula na ang benta, 5 milyon. 2 milyon, 2 milyon, isang beses, 1,000, 2 beses, 2 milyon, 3 beses. Nabenta, tanga. Itong 2 milyon, bumili ka na lang ng kabibe, HMPH. Punta na tayo sa ikalawang item. Hey, Master, tingnan mo nga, ito ba ay ganito? Bakit pighead? Siguro nga, ang aking langit ay hindi na gumagana. Simulan na ang bidding. Ikaw ay isang pagong. Sino ba talaga ang humihingi sa akin? Ay, guro ito na ang pangatlong bagay. Ito ba ay hindi isang kayamanan? Kailangan mong tumingin ng mabuti. Huwag mong palampasin. Titingnan ko ulit. Magsisimula na ang bidding. 3 milyon. 3 milyon. Ang starting bid ay 5 milyon lang. Hinawakan niya ng isang sipat ng 30 milyon. Ito ba ay isang napakahalagang bagay? 3 bilyong 2 milyon. Pamapalo sa 5 bilyon. Guro, totoo ba ito? Kung makuha ito ng mga tao, tapos na tayo. Tama nga. Sobrang tiwala niya. Baka ang item na ito ay isang kayamanan, 50 milyon bawat bid. 50 milyong beses. Pindot. 50 milyon. Tunay nga. Ito ay ang pinakatangi. Ito ay ang pinakatangi. Kailangan ko itong kunin. Sige.
Kukunin ko talaga. 80 milyon. 1 bilyon. Pangulo, hindi mo ba pipigilan si Miss Shen? Kung magpapatuloy pa ito, mawawala na ang iyong pang-ibaba. Ay naku, dalawang malaking lalaki. Bakit kayo nag-aaway? Paano na kung magkamali si Shen Wan? Sapat ang pera, kuhain mo lang. Tapos na. Nagsimula na ang presidente na magka-crush. Walang pag-asa na. Tatay. Wala na tayong ganang pera. Kapag dumating ang panahon, hindi tayo makakapagbayad. Mawawala ito. Ang kayamanan na ito ay hindi bababasa. 10 puwang. Nagbebenta ako ng lahat ng aking mga ahensya sa Pamilyang Go, sa halaga ng $100 milyong dolyar, $110 milyong dolyar, $200 milyong dolyar. Nagbebenta rin ako ng lahat ng aking ari-arian, sa halaga ng $300 milyong dolyar, $300 milyong dolyar, 300 milyon. HMPH, Things, 300 milyon. Kung makikipag-agawan ka ulit sa akin, hindi kita palalampasin. Huwag naman. Kailangan pa niyang itaas. Magpapakita pa siya ng placard. Kung ganito kayo kasaya, sige, ibibigay na namin sa inyo. Ay naku. Sasaktan ng puso ko, yung 3 bilyon, na wala na lang ng ganito. Papa, ganyan ang isipin mo. Itong kayamanan ay nagkakahalaga ng 10 bilyon. 3 bilyon lang ang ginastos natin. Kumita pa tayo ng 7 bilyon. Oh haha. Kumita pa, haha. Kakaibang ngiti niya, bakit parang hindi tama? Sana ito'y ilusyon ko lang. Ang ganda, CEO, hindi mo na kailangang matulog sa tulay. Hindi na rin ako mawawalan ng trabaho. Ay naku. Ang ika-4 na item na ipinapalit. Tingnan mo, ang ginto na ito ay maipagbibili na natin. Pagkatapos nito, tingnan mo sila, naglalaro na lang sila ng sariling kanila. Ayaw na nilang paandarin ang mga cart. Ha ha ha. Mukhang, ang nangyari kanina ay talagang isang kayamanan. Ang ika-5 item sa auction ay nagsimula na ang bidding. Sa huli, tiyak na hindi ito isang mahalagang bagay. Ay, nawala na ang kayamanan. Kailangan lang nating maghintay. Bumalik na lang tayo sa susunod. Ito na iyon. 5 milyon. Tayo, tingnan mo. Nagsimula na siyang sumuko, di ba? Wala na talagang may kuha. Kaya basta na lang kumuha, hindi ba niya alam ito? Ang ganitong walang plano, sa huli. Laging pangit ang kalalabasan, sobrang bobo. Nabayaran na ba ang lahat? Oo, pakiusap, buksan ninyo, ang pulang tela sa harap ninyo, kunin ang mga item na para sa inyo. Gu Hantel. Hindi mo pa alam, di ba, ang ating guruzang ay may kakayahang makakita ng lahat. Ang atin. Tiyak na ito ay kayamanan. At ang inyo ay isang bundok ng basura. Sa pagkakaroon ng bato ng baligtad na kapalaran, maaari nating baligtarin ang kapalaran. Nagkontrol na natin si Gushi. Haha. Boom auntie. Sa panahon na iyon, lahat ng iyo ay magiging akin na. Hahaha. Tignan mo ang aking ginto. Ha. Bakit ito ay isang pares ng sapatos? Nasaan ang aking kayamanan? Sabi mo ito ay kayamanan. Gumastos ako ng 300 milyon para lang bumili ng basura na ito. Ha? Ano ito? Kulay-kulay ang, at kasing ganda ng mga bato na nagsilbing panggantiin sa langit, ang Bantog Stone. Siyempre iyon ang aking pinakamahalagang kayaman. Ay. Patawarin mo. Gumamit siya ng 5 milyong yuan talaga. Napakita lang. 1 bilyong yuan ang halaga ng reversal stone na iyon. 1 bilyong yuan ang halaga nito. Panginoon, talagang mahusay kang nakikita ang mga bagay. Agad mong napansin na hindi simple si galing ni Shen. Kaya ka nga Panginoon. At ako ay isang katulong lamang. Ang pananaw na ito, hindi ko na maabot kahit ang likod. Para sa iyo. Kapag mayroon ka nito, lahat ng bagay ay magiging maayos. Walang masamang mangyayari. Salamat sa iyo, napakamahal ng bagay na ito. Mukhang, kailangan kong ialay ang aking sarili, upang pasalamatan siya. Ibalik mo sa akin ang iyong bahagi. Ang 3 bilyon ko, nawawala na. Oo nga, sinasabi ko sa iyo, magmadali kang ibalik ang 300 milyon. Ibalik mo sa amin, kung hindi, hahamakin kita ha. Tama bang dahilan mo lang ako sa lahat ng ito? Gamit mo ang mga salamin. Para mawala ng lakas ang aking mata, sinadya mo pang akitin ako, para isipin kong ang sapatos na ito, ay kayamanan. Kayo ay kulang sa galing, at second pa. Bakit? Pinapayagan kayong gumamit ng masamang kapangyarihan, at huwag kaming lumaban. Ikaw ang nagpilit sa akin, gamitin ang isang mandirigma.
Ito. Ano ito? Takot ako. Paano? Bakit biglang mainit ang temperatura? Masama talaga kang tao. Hindi ka talaga. Isang sulyap. Nasira ang aking buhay. Lahat ng aking 14 na taon na pagsasanay, wala na. Kung gagawin mong masama, tiyak na ikaw ang masisira. Ganito ang kalalabasan mo, sa dami ng kasamaan mong ginawa. Pangulo, ito ang laking regalo na, espesyal na ginawa para kay galing Miss Shen. Sigurado akong mahal na mahal niya ito. Saan ka pupunta? Magbabalik ako sa bundok. Saan ka pupunta? Hindi mo ba sasabihin? Sisinakay ko ba ang akin? Ang iyong buhay ay walang alala na. Ang krisis ay naiwas ko na rin. Pa-plus pa. May reversing stone pa. Sigurado akong maliligtas ka at malaya kang malikhain. Ikaw talaga, kaaway ko. Umakyat siya sa bundok. Huwag mong habulin siya. Bilisin mo. 1111. Alam na namin ang aming pagkakamali. Kailangan ka namin. Sumama ka na sa amin. 11. Simula nang umalis ka sa pamilya Shen, nagsimulang bumagsak ang negosyo ng pamilya Shen. Ganap na nalugi. Ang pangalawang kapatid mo, dahil sa hidwaan sa medisina, tinanggal ng trabaho. Nakaloko ang pangatlong kapatid. Nagkaroon kami ng malaking utang. Hanggang si kapatid mo na 4 ay binabaril din siya. Bunso, pwede pa naman nating sabihin, isa pa rin tayong pamilya. Magbalik ka na lang sa amin. Pakiusap mo po kami. Sinabi ko na, wala akong anumang koneksyon sa inyo. Kung buhay kayo o patay, wala akong pakialam. Ay, Shen 1. Paano mo magagawa to ng walang puso? Saan mang paraan? Kami pa rin ang pamilya mo, di ba? Kung aalis ka sa amin, maging ikaw, isang ulila ka na, mayroon pa siyang ako. At ang buong pamilya. Basta't gusto niya, maaari siyang maging anumang bagay, kahit na anong miyembro ng pamilya. Kung kayo ay muli mong susumpain siya, gagawin ko kayong hindi makakalat sa South City, hindi makakahanap ng trabaho. Sige na, umuwi na kayo. Sige na, umuwi na kayo. Magpunta ka na. Sige, basta't gusto mo, saan man mapunta, nandito ako para sa'yo, okay ba?